long for order in our lives and in our society. We long for strong, wise, intelligent, and genuine leaders that have hearts for the poor and the alienated. We must pray for peace and order. We ask that truth would triumph, that the light of honesty and integrity and generosity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagamanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo! May buntag Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na po nung Miyerkules. Ang kamaya na lang nabili na ng buwan sa Hunyo. Pitsa 18 na ng buwan sa Hunyo 2025. 12 na lang kaadlaw. Mahuman na yun ng buwan na. Ang pait kay 11 na lang kaadlaw to nga para sa mga Tom Jones sa stang looy. Katong nangapil ding mga politiko, unya na. 11 na lang mo kaadlaw to nga. Naloko na. Kay Hunyo 30 sa udto pahawa naman gyud mo. Ba? May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok Lalawigan sa Sugbo, hasta mga silingang lalawigan, silingang nasod, ug di pod silingan. May buntag na ninyong tanan, murag nindot kayong panahon, way init, wag yun pakitang adlaw, ganihan ang gamugot ang panahon. Kaya ningon ang pag-asa na ay mga easterlies, na ay mga, na ay ITCC, na apoy low pressure ka ng ang akong mabinisaya, ragyan literal nga binisaya na yung ITCC. Nagtagbo ni sa hangin, init ug bugnaw nga makapamugnag tugnaw ingon ang pag-asa. Mao ba? Di sila kami saya ni kani. Anyway, may buntag ninyo tanan, may buntag. Ay, I'm sorry, gabi ideron ay dito sa Ottawa, Canada. Silang boss nito si Gigi Cunato. May gabi ninyo diha boss ha. Amping mo kanunay. Onya si Bordakari SMA Milen Janie, may buntag ha. Gigang nga Morning na, good morning. Ganiha ra ding nagmata. Sila Inting Mata, Vicky Mata, o Giviel Mata, Diaz Danao. Good morning, tanan taga Danao. Morning na. Onya, si Dudong Novabos, apil po na ikonos nagmata. Si Boss Alan Lauron, ang Tag-Iyag Resort dito sa Carmen. Good morning na ni mo, boss. Bungan akong amigo ni. Anya, si Coach Kunsel Eric Inain sa iyo, hoy. Early bird. Early bird. Coach, doon ako, nag-jogging ka na. Sa iyo man eh. Anya, kanhi Kunsel, ay, na eleksyon na. Hurot naman yung termino.
balik sa 10 Disyembre og di iveto ni Bongbong Marcos tong napasar ng bill dito Senado ug Musbay Balauranan. Mahinayon pero pirmahan niya nga mamahimo balaod unya nasunod tuig 2026 ang eleksyon sa barangay. Si Dodong Alan Chan, Kajay Jamar. Morning Dodong Long time no see. Unya di ay kong mga igagaw des Toledo ang ambungan ug manyag. Si Pipay ug si Boy Caruana. Morning ninyo di Pay ug Boy Yaksa. Gikan kini des Burdakari is may Milen Janie. To adin is New Zealand. May buntag ninyo di boss matay. Kung kayo kanan ang New Zealand. Perti ko nung tugnawan ang dihan lugar. Gusto ta ko mo adto pero wa mo ko jacket. Adi na lang. Mau ba? Listener, unsa tingali mo kani adto boss? Listener sa una hangtod karon. Boss na wa ko ideya sa imong old name da kay mo kanaon ta ko New Zealand pero tugnaw mo kuno kanina diha di lang kumlaw sa ang labing away dira ang bagong napiling gobernadora sa lalawigan Sugbo, puling wakwak. Governor-elect Pambari 4, 11 kaadlaw na lang, ikaw naging gobernador, ma'am. Tubag lang yun sa protesta ni Gwendolyn Garcia dito sa Comelec. Unya iyang tuyo niya nga ipa-dismiss yun ang protesta kay way igong basihanan. Ang ngayon ra kuno ning i-dismiss samtang na dismaya ang napiling gobernador tungod nining gitawag og trust fund kuno para sa mga programa ni gobernador ang natangtang. Mau ba? Tom Jones na lang kay matod pa butangan kuno trust fund. Ay ang gisugo si Roy Salobre ang provincial treasurer. Ganahan pa bakas. Ingon si Attorney Edmond Lau ang head sa transition team sa ni Governor-elect Pambari 4 nga ila panintan-aon na yun, klaro. Ano ko ta, maghimo-himo pa mong trust fund, di naman kamo. Dili naman kamo, itaon. Nga nung taon, maghimo-himo pa mo anak man. Samtang ang mo-exit po nga, Mayor sa Dakbayan Sugbo, Raymond Alvin Garcia, niingon nga, dili good bankrupt ang Dakbayan Sugbo. Kay sa pagkakaroon, matod pa niya, as of June 2, atong niagi pa mga semana, dunay deposito ang Cebu City Government ngadto sa kalain-laing bangko nga nagkatiran og 12.1 bilyones pagtatakuha man ni sir. Apil na niini ang 2 milyones nga dolyares nga gideposito pero kaning 2 milyones kaning 12 bilyones sa akong pagsabot gi-convert na ni ang 2 million dollars ngadto sa piso mo na niabot og 12.1 billion ang kwartas Dakbayan Sugbo nga wa gay utang bisag gamay. Utang ta. Mau ba? Samtang ang umaabot nga mupuli niya si Mayor-elect Mr. Archibald niingon nga ang duda siya di pa siya mo hukom og tinuod ba ning maong gidaghanon sa kwarta nga nas bangko kay sa pagkakaron ang titakuha man diya. Ang Cebu City Government mo gasto matag semana og 40 milyones nga isweldo sa mga job orders at nagana man NGO ano nyo. Giingong moabot og 40 milyones matag semana ang isweldo ni ining mga job order employees sa Dakbayan sa Sugbo paskan daghana man ang NGO ni matabang oy sus biha. Dito sa Negros Oriental pero tuanas kauluhan na preso. Naloko na. Human na dakpan, to sa ning ibalik gamay. Nagidakop na dito sa Timor-Leste ang East Timor ang gitawag fugitive nga kongresista kongresista si Arnie Teves nga mo'y gipasingin lang ni masaker sa gobernador sa Negros Oriental Roel Digamo og laing siyam niini. Gidakop ni dito sa East Timor unya gida dito gikustodiya sa NBI unya human mo pagawas og mando ang Pasay City Regional Trial Court nga ibalhin sa regular nga presuhan sa Bureau of Jail Management and Penology si Arnie Teves pila lang kaadlaw siya dito karon tuan as tambalanan kay matod pang Attorney Ferdinand Topacio ngayong abogado kinahanglan yung dadon o hupirahan ang iyang kliyenteng si Arnie Teves
tungod kay pirtig yung kunong sakitas tiyan. Kasi ato pang niaging gabi giingong pirtig yung kunong nagpingit sa kasakit sa tiyan ang gitangtang akong kongresista tungod kay matod pa sa akong mga amigo gaduda sila nga ang mga malditong bitok nagbugno sa tiyan ni Arnie Teves. Kung ay mga malditong bitok ni Teves gibuhi sa tinae. Mao na. Nabiha Samtang si Comelec Chairman George Erwin Garcia kadtong nagpanikan ng sa Hulyo 1 magparehistro kay nawa na inyong mga inyong ngan sa listahan sa Comelec gipospone gi-schedule ang maong registration gikan sa Hulyo 1 ngadto unta sa 11 apan gipospone tungod kay matod pa naay nag-ung-ung nga balaod nun nga kung mapirmahan sa presidenteng bangag dili madayon ang election karon nga tuig pero matod pa ni Garcia, Chairman Erwin Garcia nga i-resume ang voters registration or continuing registration gikan sa Hulyo 1 hangtod sa 11 ngadto na sinapos nga bahin sa buwan sa Oktubre kini tungod kay dunay election nga paghimuon didto sa Bangsamoro Autonomous Region Conbarm. Mao na nga matod pa ang giingong election mo ay makapahasol og mayo pero si Congressman Ropos Rodriguez Criandio ingon nga kinahanglan nga i-postpone kay katulo mag-election sud sa katuig ang Pilipinas mudgas to og binilyon ka pesos. Apan si Attorney Romulo Makalintal ni awhag ni Presidente Bongbong Marcos nga i-veto ang maong balaodon aron idayon gyud ang election karong Disyembre. Wa pay balita ang Malacañang kabahin ini kung i-postpone ba or i-veto ba ang maong balaodon or padayon ang pag-postpone sunod tuig. Samtang ang bagong hipe sa Kapulisan Lokob Nasod si PNP Director General Nicolas Torre III ayay kadtong mga pulis nga matod pa mga butalo imbes ko no padadon og armas kay pulpol man kay kamot butalo mang dako ang ilang mga armas unya hinuong dadon kay di man mo kaigog pusil gamito na lang kuno ilisa na ang kuno nagsanggot na Naloko na. di magkiangayon ning kang General Torre na kay ang katong pulis nga butalo di naman padad og armas sinon sanggot mo ipada kadak ko pero mangutana ta unsay labing awahe dito sa Kongreso ang magbabalik sa Kongreso kanhi Deputy Speaker ambot kon karon ma-Deputy Speaker padong bakaning mas speaker ang Surigao noon nga kongresista si Congressman Boots Pitsay. Congressman Boots, Vice President sa lakas sa CMD Party. Congressman Boots, may buntag. May buntag, Oscar. Siyempre, mga naminaw na mga OFW all over the world, mayong buntag, mayong otog, mayong gabi kaninyong tanan. Congressman. Siyempre, ang atong mga higala diha sa Dakbayan, sa Sugbo, sa probinsya sa Cebu, probinsya sa Bohol, o Negros Oriental, maimbot na kaninyong tanan. Congressman Boots, as Vice President sa Partidong Lakas, niingon ang inyong partido nga doon na 100 Gs ka mga kongresista nga ni Pirmag Manifesto of Support para sa speakership ni Speaker Martin Romualdez sa 28th Congress. Sir, kaning 100 Gs, di pa man ikaigo tungod kay 300 man mo diha sa Ubos Bay Balauranan. So majority mga 150 kapin. Doon na bay laing partido Congressman Boots nga makig-alyansa unya ninyo gawas ining lakas. Sa akong pagtuo mga 285 ang mga congressman apil ng laing partido kang Speaker Romualdez. Sus So taghanam day. 285 sobra na siguro sa 50%. Sobra na kayo. So labiha. So doon na bay mga negotiation Congressman Boots kabahin kay before sa votation for speakership deputy speaker sama nimo og ubang mga committee diha sa Ubos Bay Balauranan as of today
Naa na ba'y mga sabot-sabot nga si Juan de la Cruz, congressman sa Kuan, mahimuon na itong Deputy Speaker. Doon na ba? I am not really aware kay pa man ko kaayo makipagstorya sa atong mga kaigsuonan. I'm not aware, but I'm sure naanay mga dili negotiation kung di jockeying for position. Ang pagilugan niya na number 1, Committee on Appropriation, kay aron dako ang kita. Number 2. Bold kay ka mo istorya po. Bold kay mo istorya ko. Makamangyot na. Daghang project na makuha nimo kung ikaw mo chairman ng APRO. So, sunod, Congressman Watts. Siyempre, majority floor leader, minority floor leader, these are the key positions in the House. So, a lot of congressmen are now jockeying for position. So, even if they know that they are not qualified, they are still jockeying for position. Uy, sus, Ginoo. Okay. Like for example, if you become a majority floor leader, you have to know the law, the Constitution, and the rules of the House. And of course, yung Robert Rules. Unsam ni? Robert Rules, mao kana ang parliamentary procedure na imong i-apply. Like for example, yung mga namingon na point of order. Ang point of order has precedent over all motions. So you have to know about all those things. And like if there is a motion, you have to dispose of the motion before somebody else comes up with another motion. So kanita na ang kinanglan ibalan mo. So if you apply to become the majority floor leader, really kung every now and then may ka 1 minute suspension kay wako kay balo. Now, Congressman Bots, kani bang ingani mga committee kinahanglan ba gyud og mga senior member or kanang mga re-elected kinahanglan mao ba gyud ang makagunit og mga committee diha sa Ubos Bay Balauranan or kadtong mga return nga swito na kinahanglan ba gyud na sila or naay bag-o bagito nga makagunit og committee chairmanship? Depende ka na sa leadership. Depende sa leadership because like for example, na ay mga key parties like NUP, NPC, mga na sila, ito yung mga committees namin by tradition, mauna yung mga committees, so I hope you will give it to us. So sila ay magpili kung kinsay mahimog chairman. NUP, depende sa kadaghanon. So, lakas, kana. Daghana na usa na tangtang sa inyo pinakuha usa si Diok Prasco. Congressman Bots. Oo, natangtang siya si Congressman Prasco. Oo. Kung liko ko gamay be kay murag suwito kaani ikaw mo na suwito sa tanan. Aning pag kaning problema ron tibok kalibutan nga apektado gyud kayong Pilipinas. But before that ni tando na tong imong amigo nga akong i-guess dire sunod adlaw. But itong imong amigo nga taga Cebu nga time to time amigo gyud. Pero Congressman Bots, akong kuan ba unsa kay posible sa umaabot nga mga adlaw karong nagsige na ni murag gahi kay uning Israel, ang Iran gahi po kay mubawas pod. Unya ang Saudi o ang mga Arab countries niingon nga laban gid sila ngadto sa Iran. Ang Pilipinas in terms of economy, Congressman Boss, importation kita na halos tanan daghan man tagkuwang labi nagpagkaon. Unsay sangkuan ini sa umaabot nga magabuan kung why mahitabong peace negotiation aning mga nasod nga naggubat karon? Well, definitely ang Iran is one of the biggest oil producer. Yes. So tungod kay gibomba mga facilities sa oil refinery, oil depot, it will affect the price of oil. So mutaas na sad ang presyo sa crudo, sa gasolina. So mutaas ang presyo na yan, mutaas na sad ang presyo ng kuan ato prime commodities. Sus. So mao nag-iingon na externally imported inflation. Ang inflation pasabot niya na pagtaas sa mga paliton kay ang atong importation sa tibok nasod mukabat ka na ng 18 billion. It's the third biggest import
mga 18 billion US dollars a Oh, ay. year. So, unsa may tabo Dako ni kayo. Congressman Bots? Well, ug mawa na panudlanan sa gobyerno unsa may tabo? mga G na lang ta. Ato na lang ipa sa Ginoo kung unsay mahitabo kay right now I don't know if we have a stock. Ang United States of America, they have a stock na ilang stock ng oil good for 2 years. Mm. So, ang Amerika, for your information, mao ka na ang pinakadako na producer ng oil. Dili ang Saudi Arabia, ang Amerika mo ay pinakadako. So sila na ilang storage dito under ground storage na good for 2 years. Mm. Ang ilang storage. So kung na-emergency, they can always run to their storage. Kita. I think our inventory, ang atong mga oil companies, good for 2 weeks lang. Sus, Ginoo ko. Now, Congressman Bots, arita sa kuan kay kagahapon gi-take up ko ning maong kuan dire sa mga vendors group dire sa Cebu ang kaning bitong palitanan nato bugas nga mga nasod like Vietnam, Vietnam, Thailand o India o uban pa. Mag-stocking man gini sila, mag-stockpiling man gini sila. Panahon nga simbakog mo escalate ang gubat. What if din neta baligyaan og bugas? Ang inyong Mindanao kaya ba ka nang makasupply og bugas dires Visayas or ang Luzon kaya ba kang makasupply? Mindanao ug Luzon makasupply pagkaon tibuok nasod for how many days? Ang ano mo supply man may bugas diya Cebu na mais inyong kinaon. Na ay daghang di mga og mais kuno ay kay para ranas mga manamong mga pobre. Dili oy. Dili oy. Dagkado kaila diha mga adunahan apan ang gusto nila mais. Oh yeah, bitaw tinawon bitaw. Mao may gikaandan diha. Ay naandan. So, unsa may mahitabo Ang Bots? pangutaan na karon, Oh. makasupply mo sa Mindanao ng mais. Oh, yes, kana. Usa na. Wala, di mo ka-supply kang inyong mais gikan sa Mati Davao, gikan sa Jinsan, gikan sa Cagayan de Oro. Sus. Ang Maunay, kasagaran dire nga mga bot nga bugas kanang mga kuan pa man actually tibuok pa man galingonon pa pero mostly ang kanang Cagayan de Oro mo ay murag hanukanan sa mga kargamentong mais padong diri Cebu pero lain-lain probinsya na nagikan. As Tinood na. Tinood. pero ang tibuok Pilipinas, Congressman Bots, unsa may mahitabo kon dili na tabaligya ag bugas ani mga nasod nga atong palitanan kay gugubat ang biduli. Simbak ko lang ha kay karon na magiklaro naman ang puli-puli nagbinumbahay. Mao lagi pero maurag ang Iran maura collapse na. So siguro in another week tapos na. Pero murag tingog tong Saudi Prince kay murag mulaban sila sa Iran, murag ingon ana. Dili na mo laban because ang Saudi Arabia and United States of America are very close. Mm. So dili ka na mo laban. Mas may untang ingon ana kay murag mosamot man ning ekonomiya kangilad kon ang atong import unya dili na tabaligyaan og ang atong export 5 billion dollars kung mawa na unsa may mahitabo sa atong nasod. Ang Vietnam they will definitely export rice to kay excess man ang ilang production. Sobra kayo. Including India, but probably tungod kay naapektuhan ang supply ng oil, ibalog ka ang fertilizer, urea based. Ang urea is actually petroleum based. So ang mahitabo niya na mumahal ang fertilizer, mumahal ang freight, Ginoo. mumahal sa bugas. Oy, sus Ginoo, sumahitabo ninyo aning sitwasyon ng anong for your information ay Congressman Boss ato ni aging adlaw sa session sa provincial board nga aprobahan na nila nga kanabang organic fertilizers na ang gamiton sa mga mag-uuma sa Cebu. So ang double harvest makain gyud na dire ang imong fertilizer kay organic man na. Now, ang problema niini Congressman Bots kun ang mga
mananumay, mga mag-uuma, pag-edukar na lang nianang imong organic fertilizer sa umaabot nga mga panahon. Kinahanglan yun. Kinahanglan na yatong technician na moanha diha aron tudluan sa pamaagi kung usaon pagtanom ang utan o usaon pagtanom ang mais o usaon pagtanom og fertilize ang humay. So naagyo technician na moanha. So may unta og naay igo-igo nga gidaghanon pod sila nga makatudlo kay dili man ni mahimong kadiyot lang kaayo ang pag-edukar sa mga tao kinahanglan ning taas-taas nga panahon, Congressman Bots. Dili masad. Aha. Kay, it's not that difficult. It's very simple kay using in fact kung imong gamiton nga ng atong double harvest na naanay ni gula na certification from Philrice na ang usa ka hektarya noani og 7.2 tons per Tonelada. hectare. Ang So, 7,200 Congressman Bots. Kilos Kilos. per hectare. Kumaoy. So 7.2 tons, 7,200 kilos per hectare. Na ang national average is only 4.5. So dako kayo na Diferensya increase. 3,000 ka kilo. Nya mahal pa tong kuan ang kaning 4.5 tons or 4,500 kilos gamit ang katong petroleum based fertilizer urea. Na sa 30 to 40,000 pesos. Sa double harvest mo gamit lang gag mga 18,000. Dako ang diferensya no. Dako ang diferensya di pa gyud makadaot sa yuta. So ang problema Dako kayo ang diferensya. ang problema karon ang supply kay ang demand og mudagan kaagwanta bang imong supply. Well, we will have to increase the capacity. That's nice. So, like for example, I'm planning to put up a factory in Cagayan de Oro. Aron it will supply Visayas and Mindanao. So Ano mahita po? so working na ron ang unang planta, Congressman Bots, unya ang production na pila. Ang atong capacity is 20 tons per hour. Kuha. 20,000 kilos 20,000 ka per kilo. hour. Sir, ang kaning 20,000, pila do na kay ideya, Congressman Bots, kung ang tanang mga mag-uuma tibok nasod, do na kay figure kung pila gyud ang gikinahanglang abono matag planting season or kanang ingno to ano the average daily ba nga kinahanglan kay di man dungan ning tanom og Ayir ang atong budget sa fertilizer tibok nasod mga 70 billion pesos a year. gamaya ra man dai 70 bilyones ang budget unya maabot ba gyud kahana. That is the question, Congressman Bots. Dili na budget sa gobyerno no kundi total consumption Okay. Okay. Tibok Pilipinas 70 bilyones. Now, sa pagkakaroon, Congressman Bots, pila man pod ang naa sa DA para sa mga mag-uuma karon? Wa pa man submit nila ang NEP. Ang National Expenditure Program for 2026. Wa pa man, so we don't know. May tag- Kung unsay priority. Pero if you are going to ask me, kinahanglan, tagaan na gyud nila ng luna or they should give priority sa Department of Agriculture. Dili sa Public Works and Highways. Sus, Total, kung gusto mangwarta ng congressman sa highways, pwede man sa sila mangwarta dito sa Department of Agriculture. Ngayon di man. Di man mabutang ang tarpulin ang kahumayan kon nga kini tungod sa paningkamo ting Congressman. Di man na mabutang ang tarpulin. Dito na lang sa sako. Through the efforts of Congressman Oscar Pasaporte. Tapos nila bitaw. So, kani preparasyon ng intaw ni pag-ahwag sa mga mag-uuma, Congressman Bots, just in case nga musimba ko dunay mga pag-ulbo sa muulbo ang grabing kagubot sa Middle East o sa Europe. Ate delikado ni, mo na nga importante mananom tanong mga panahon na kating-uwan na. So, ang imong Department of Water ba? Di ba pending bill to nimo? Posible ba rin ma-revive nimo inigbalik nimo sa 28th Congress? Ambot lang kay wa man kasabot kung sa mga priority nila ron. But definitely kanang Department of Water
kinahanglan ma-revive yun na. Lagi kay importante biya kay pananong. Like for example, ang BIFAR, kinahanglan under na dito. Ang LOA, under sa Department of Water. Kanang mga lake authority, under sa Department of Water. Daghan na agency ang pwedeng ma-under sa Department of Water. Mantag mapasar na da kay murag na matutukan bining kakuwang sa supplies tubig sa tinuod ng Congressman Boots. May ilang tubig, kulang sa isda. Kaya mag-import nga ng tao galunggong. Sus, paita. Nasaag kato ko no mga galunggong, gikan to sa Pilipinas, na nasaag dito sa West Philippine Sea, nadakpan sa mga insect mo, nang import na po natog balik, pero Filipino citizen to. Kamao ba ito magtinagalog? Kamao. So, importante yun na matutukan ka na. Like for example, ang Pilipinas, we are an archipelago. So, pwede man nato i-develop ang fish farming. Fish farming, like for example, usa na mga isda, aside from bangus, pwede kita magtanom og kanang samaral. Sa Tagalog, samaral. Sa ato, danggit. Danggit man na. Buras. Kikilo. So, daghan na isda ang pwede nato i-fish farming. And once we go into fish farming, sigurado yun na atong maani. Naay mapaabot dili na ta magsalig og importation gikas China. Dili na ta magsalig og importation. So mao ka nang i-develop. Apan pila ra may budget sa kuan, BIFAR gamay ra man gyud. So naay gamay na budget unya unsa gastuhon para pamolitiko, mamalit og pambot, nagagmay. Panghatag. Yan, naadayon ang presensya sa politiko. Mga leader ng politiko. Gihapon. Ako, mo suggest ko na magpalit kita og mga fishing boat na fully equipped. Like for example, instead na maghatag ka ng mga 20 ka pambot, so magpahimo na lang ka og dako na fishing boat na ay mga fish finder, mga sonar, aron na makitan kung asa ang isda. Maubitang unta, maintag inani Congressman Boots, aron nabalik naman ka, unya. Di man gid malupig na imong abilidad dito sa Ubos-Bay Balaoranan. Hopefully ang agriculture intay unaha para sa mga pobre kanabitang dire ayaw lang tong mga asindero kanimang mga pobre intawon kay mga mag-uuma palihog at timana intawon nagbalik ni mos 20th Congress. Mag-unsa man ang boses ng usa ka congressman. Maayog presidente ta sa nasod kay pwede na nato ma-implement. Pero kung usa lang ka unya sa committee 40 mo kabuok, inigmosyon mo, way mo kumukuyog ni mo, awa, kagihapon. Mawasan. Anyway, Congressman Boots, mga panghinaot mo sa tibuok kalibutan o sa mga overseas Filipino workers, di ay madaghang nag-monitor nato karon. Tuan is mga malinawon nga nasod, particularmente Canada o Amerika. Sir, go ahead with your paimang, no? Sa ato mga kaigsunan, taon, nanrabaho na lang overseas kay wa may trabaho diri sa Pilipinas. Manghinaot na lang taon-tana na kamo diha dako man ang inyong kita o makatipon mo og puhunan. Pagbalik ninyo magnegosyo mo diri sa Pilipinas aron makatabang sa atong ekonomiya. Arang-arang ina na. Because right now actually ang mga MSME sa Pilipinas, which is actually supposed to be the backbone of the economy, nasa 35% lang. In other countries, developed countries, ang mga MSME, moabot og 75 to 80%. Ang diferensya eh. Sa total industry, kita 35% lang. So, mao ka na may programa sa OWA na ang returning OFWs ilang tabangan o mag-abri og negosyo, coordinate with OWA because we have a new administrator sa OWA na in my humble opinion makamao. Kinsa kanhi sir? Di ba si Hans Kakdak? Dili, si Hans Kakdak mao na may secretary ng DMW.
So, kanang agaron bag-o iyang music kay tong si Ernel ba? natangtang mo to sa Arnel Ignacio? Kay Malit sa to sa giyota. si Ernel sa ang iyang trabaho muhilak raman og naay patay. Dako sa kay itong 1.4 billion sa to kaya gibawon. Okay na to siya at least nakita na to siya dako. Congressman po, salamat kayo ha sa imong panahon mo niya. Ang among kahingawa, murag makukuhaan, inigbalik ni mo sa Kongreso kay kami itang mga mag-uuma, makagunit ng mikrofon, aring orasa, ang rest of my days, ato naman yung umahan. So, Congressman Boss, manghinaot mi sa imong abilidad, magamit ginamo in taon ng mga pobre sa 28th Congress. Salamat kong Boss! Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Si Kani, House Deputy Speaker, o niya, nahurot naman to yung termino, magbabalik! Anta kay mag-uuma kay nag-utok si Congressman Boss Pitsay. Siya mo'y tag-iya sa mga radio stations DCME dito sa Manila o mga hook-up stations. Samtang ang Lacto Papi, di ay health alert sa Lacto Papi, ayaw pasagdi ang imong sipon o ubo o sa imong pamilya. Dali kayong makuha ang sipon o ubo. Dali kay kang mataptan sa sipon o ubo, labi na kung uwan o init. Maayong protektahan nimo ang imong pamilya, labi na sa imong mga anak, ining mga ginagmay sakit, liguna ang imong immune system, pinaagi sa pag-inom og Lacto Papi health drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa imong immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila kanunay og Lacto Papi health drink and bring health into your home. Mapalit na ni sa mga groceries, sa mga butika, dagkong mga butika, naani available ang Lacto Papi. Alas 7:55 na. Di daghang mensahe. Ako rin basahon, inigbalik na lang. Kay commercial break sa standby. Kay mo balik ko human ani. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koi Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Si Dr. Manfred